Let's pray. Dear God, salamat kaayo kay sa padayon, namuhat ka sa among taliwala, nagatandog ka sa mga kasing-kasing, among pagampo nga padayon kang mamuhat in a very special way. Lord, teach us today. Let your servant be your mouthpiece. Give us, Lord, the revelations we need in order for our lives to change and to improve. I pray the Lord for your Holy Spirit to shower us with miracles according to our need. And thank you, dear God, for taking good care of us until today. Glory and honor are yours alone. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Gahapon, nakahimo taog couples nga conference sa mga managtiayon dinhi sa atong barangay New Visayas. Ambot ko nakagrab sila pipila ka picture. Wala tay media gahapon, nakahimo sa coverage. So, unta, makagrab sila gamay nga mga pictures sa internet. Si Marlowe siguro nag-work ana sa New Visayas nga page. Wala no? Si Ma'am Gingging. Para rin siya karon. Nausap na rin yung apelido. Wala. Anyway. So, ato nang buhaton later. So, good morning sa tanan. Niata sa unang Domingo sa bulan sa Disyembre. O ana, pila to kabulan ng hagi. Nga nagsigitag ingon nga pila na lang yun ka bulan matapos na po ng 2024. Pero karon nanay mga picture. Ay, mga picture. Muna nahitabo din gahapon. Tanaw daw diha. Pila ka mga picture. Yan. So natagi pahitabo nga couples conference or seminar sa mga couples na sa barangay. Ang kapitan sa atong barangay New Visayas naghangyo sa PCCC nga makikumbuya uban sa ilaha sa council aron ma-reach out nato ang mga pamilya sa New Visayas. Nindot kay siya nga paningkamot kay atong gisyera ng ilang kapitan nga Kap, dili igo tagaan lang silang ayuda, tinapa, corn beef, bugas. Ato gyud silang tudloan sa kabubuton sa Ginoo. Pasabtan na to sila sa plano ni Lord sa ilang kinabuhi. Aron kung makabot na nila, masabtan nila, mo improve ilang kinabuhi. Yung mabutang adlaw, nga di na sila magsigpangayo. Sila na ang mutabang. Amen. Oy, nabukoy ka istorya? Aw. Sige daw, paspasin ang mga picture diha. So, mo ni siyang nahitabo gahapon. So, ang ilang target gahapon, 70 ka couples. Kunya, murag wala kaabot, 70 ang nag-abot. So, naiuban, wala kaabot. So, muna siyang nahitabo gahapon. Okay. So, na sila'y renewing of their vows, marriage vows. So, na siya. Okay. Atong picture nga tanan sila. Wala? Tanan sila. Muna sila. Mura na sila tanan ang nakaabot. Kana lang sila. Anyway, salamat kay sa barangay nga naghatag natog oportunidad nga makaministeryo sa mga managtiayon din sa barangay. Next year, mas bigger siya nga buluhaton. Kaya gusto sa kapitan, nga ang tanang nag-ipon nga wala makasal sunod tuig. So natay bongga kaayo nga mass wedding mahitabo diri sa ato ang church building. Kay nihangyong kapitan nga pwede diri lang pastor, lahi man gyud kung sa simbahan kaysa sa gym buhaton.
So nihangyo siya. Anyway, tungkol kay ministry man lang ato, sige lang, okay lang. Ha? Kasi excited para ana. So ang atong goal is to reach out every family, una dinhi sa atong barangay, New Visayas. So ato nang i-pray pagayo, aron maabot ang panahon nga ang barangay New Visayas mahimong modelo nga barangay nga nag-alagad sa Ginoo. Amen? So dito maglangan ato ta sa ato ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo kay we have so many things to do this morning. So tungod kay first Sunday natay communion. So let us prepare our hearts. Andamo na ito ang atong mga kasing-kasing. Kung doon ay mga butang nga gusto ito isulti kay Lord nga atong ginahuna ba nga posible makababag sa pagpanalangin sa Ginoo. So mga itagsorry kay Lord. Aron, unya sa atong time sa communion, atong madawatan ang panalangin ni Lord. Amen. Amen. So let's open our Bible to the book of Lamentations. Ang lamentation, dili ni siya tao. Ang word lamentation is an expression of deep sorrow or sadness. Walang meaning ng lamentation. This is believed written by Prophet Jeremiah. Tungod kay mo ang time na si Jeremiah ang prophet during the fall of Israel. Napuka ng Israel, napildi sila gira, tungod kay ginagira sila sa mga nasod nga palibot sa ilaha. Hangtod karon, ginagira sila. Ginatabangan sila og gira. Ya doon ay propesya nga moabutay sa panahon pila ka adlaw gikan karon nga 1/3 sa Israel ma-damage, ma-destroy siya. Ya tungod ana nga grabe gyud nga gira kay tabangan man gid siya maayo. Dunay usa ka leader nga mobarog nga moingon nga peace, magpista ta, undangon na to ning gira na to. Kunya, ang ilang peace treaty, ang ilang sabot nga dili na maggira, 7 years. 7 years. Kunya, ingon ng Bible, within these 7 years nga peace treaty, tali sa Israel o surrounding nations nga nag-away sa ilaha, ining leader nga nag-peace treaty for 7 years, after 3.5 years nga peace, he will declare na siya ang Antichrist. And he will begin to rule the whole world with all those powers and strong intention to make every person bow before him. Pero tungkol kay Antichrist siya, siya ang mudani sa mga tao sa kalibutan, sa katapusang panahon, aron tintalo ng tao nga motalikod sa tinuod nga Dios. Kung gabasa ta sa Book of Revelation, mao ni siya ang magakahitabo pila ka adlaw gikan karon. That's why I always katanaw ko ang gira diha sa Israel kay sila manggod ang sila ang sentro sa istorya sa kalibutan. Dili ang Amerika, dili ang Russia, dili ang China, kundi ang Israel. Siya ang atong tanahon kung unsa ang mahitabo sa iyaha kay siya ang basihan una matapos ang kalibutan. Manang diya tananiid kanunay unsa nay sitwasyon nila aron magiyahan ta unsa ang angay natong buhaton aron dili ta malayo sa plano sa Ginoo. But for now, atong basahon kining sinulat ni Prophet Jeremiah, mga itawag ni siya Lamentations because it is like a poem. Mura siyang poem. No? Ang iyang pagkasulat. Pero ginaasoy diha ni Jeremiah ang iyang lawom kay kakaguol tungod sa pagkapukan sa nasod sa Israel. Lamentations chapter 3, magsugod ta sa verse 37 hangtod sa verse 40. Inani ang pagkaingon sa New Living Translation. Iyon siya, who can command things to happen without the Lord's permission? Siya, kinsa may makatugot sa mga butang nga pwede mahitabo, gawas kun kini itugot sa Dios. Na may ideya? In other words,
anything that happens to you and me, nananghid na sa Ginoo. Mao na nga, kung ang nahitabo sa atong kinabuhi, in a form of problem, kung kinigikan sa Ginoo, para ni sa atong kaayuhan. Kung kani gitugutan sa Ginoo, mo'y akong gimin. Kung gipermit ni Lord ang mahitabo sa atong kinabuhi, buti pasabot na ani importanteng katuyuan sa atong kinabuhi. Para tingali sa kausaban sa atong panlantaw, kapag-uhan sa atong kinabuhi, o tingali para sa pag-improve sa atong pag-alagad sa Ginoo. Pero kung ang problema, gikan kag Satanas, usa na to kasingka sa paagi sa pag-ampo in the name of Jesus, it will go away. But if problems or difficulties will never go away after many prayers made, it means it was permitted by God. Because no one can permit anything to come to us unless God allows it. Mo ni ang verse. Nakuha na to? Mo nang ingon siya, does not the Most High send both calamity and good? Verse 39, then, why should we, mere humans, complain when we are punished for our sin? Now, this prophet is telling these words to the nation of Israel. Tungkol kay sa diyang nakasalang Israel, gitugutan sa Diyos nga pildihon sila sa gira. Nga I begin to realize, nga muna siya po ang mahitabo sa atong kinabuhi, kung masipyat ta, kung magkulang ta sa pagdutdot sa Ginoo, usay tugutan sa Dios ang mga butang mahitabo sa atong kinabuhi tungod sa atong pagkamasalaypon. Pero kining tanan mag-agad sa kaluoy sa Dios sa atong matag usa ka kinabuhi. Mao na ingon sa last verse. Instead, so sa atong buhaton, kung galing kining tanan mahitabo sa atong kinabuhi, maayo daw tanman. Ingon sa dinhi, instead, let us test and examine our ways. Kita talamingon, examine our ways. Let us turn back to the Lord. Amen. So, maning mensahe ni Prophet Jeremiah sa Israel, balik yun mo sa Ginoo. Nahimo mo ginaana, nakantos mo, pildido mo, kay nagpalayo mo sa Diyos. Pero, eksamina ninyo ang inyong kaugalingon. Balik mo sa Ginoo. Aron, ibuo pagbalik sa Diyos ang iyang kaluoy, ug mga pabor, ug mga panalangin sa atong kinabuhi. Amen? And let me explain it. So, dinhi nga word, palihog i-underline ang word, examine our ways. Mao na siya ang ato ang titulo sa ato isgutan karong buntag. Unya, atong giana gamay. Ang titulo is all about personal inventory. Personal inventory. It is about examining ourselves, examining our ways. So atong susihon ang atong kinabuhi. So mo ni siya ang ato ang buhaton. Before this year will end, I would like to encourage every physician, everyone na nasa online karon, watching this presentation. I would like to encourage everyone of us about the importance of having personal inventory in every area of our lives. So tanang suok sa atong kinabuhi, atong i-inventory, atong i-examine, una matapos kining tuiga. Because many of us are so busy, there is always a danger of neglecting questionable areas of our being that hinders our progress or success. Anong importante kaayo maghimo tag personal inventory? Why it is important? It is because daghan sa ato busy kaayo ta.
sa ato mga pagpaningkamot. Maunang kanunay gyud dunay peligro nga makalimot ta sa paglili sa mga butang sa atong kinabuhi nga babag. Nganong kita muungot unya dili makauswag ug dili makalambo sa atong pag-alagad sa Ginoo. That's why as Christians, if there is one thing that we need to understand this morning is the value and the blessings of self-evaluation. So kung doon na sa kabutang nga kinahanglan masabtan nato karong buntaga, ang bili o ang panalangin kung kita makamao magsusi sa atong kaugalingon. Amen. So when we say personal inventory, it is a way of knowing what had happened in the past and what is happening today with our lives. And most of all, what to look forward in the future. So kung mangingon tag personal inventory, tulo ka butang, tulo ka anggol sa atong kinabuhi, ang atong susihon. Unsa ang nanghitabo sa tuig 2024? Unya unsa ang mga panghitabo karon sa atong kinabuhi? Unya unsa ang mga butang nga atong ginahandom nga mahitabo ug madamlag sa atong kinabuhi? Inana ang dagan sa atong personal inventory. So every year end, ginabuhat kini sa mga negosyante. Ang negosyante atong ginakuha og base. Every business owner, every year end, are so busy taking difficult but necessary inventory of their business. Why? In order to see whether they made a profit or not. So that if ever what they find during inventory, they can make adjustment for the coming year. So ang mga negosyante, gahimo aning inventory. Ngano? Para makita nila kung ang ilang negosyo ni ginansya ba o wala. Aron kung masusi nila kung naginansya ba o kung wala, makahimo silang adjustment sa ilang negosyo. Kay walay negosyante nga dili gusto mo asinso. Inana pud unta ka og ako. Sama sa negosyante, ikaw ug ako, we need to stop before this year will end and evaluate ourselves as well. Dili, ang evaluation or inventory, dili lang na para sa negosyo, para na sa kinabuhi sa tao. Kaya kung naamatay, importante kaayong atong i-inventory ang atong kaugalingon. Nakaabanti ba ta? Niuswag ba? Ano bitaw? Kaya dili pwede nga magpabilin tang inani. Amen. Ang Diyos nga atong gialagaran, dako kayo ang iyang plano para kanato. Do you believe that? No? God has a greater plan for every one of us. You may have your own plan, but God's plan for you is more greater than your plan towards yourself. Muna kung gaplano ka, gamay ra na imong plano para sa imo. Si Lord, mas dako siyang plano. And God's plan is for you to prosper. Memorize ba na nato nga verse? Asa man na makita? Jeremiah 29:11. Sige, atong isagulo. Ready, go. Memorize na ito, no? So, unsa may imong nasabtanan na? Ang plano sa Diyos, dili ka magpabilin sa imong kahimtang. Kada tuig, naasay buhaton para mo improve ang atong kinabuhi. Pero kung papansin mo, permanente ka ra, something is wrong. Buti pa sabot, wala ta mo haom
sa plano sa Ginoo. That's why personal inventory can help us realize what must be done, what adjustment we must do kung atong susihon ang atong sarili. Aron, mahitabo ang gusto ni Lord ipahitabo sa atong kinabuhi. Amen. Ang kisay na dinhi, gusto ka mo asinso. Lord, salamat sa 20 kabuk. Akong gipray nga kana sila pasinsohon ni mo, Lord. Sa 30 na po kabuk, Lord, nga gusto mo asinso, ako prayer mo, asinso sila, Lord. Uy, nag-50 na, Lord. Kanang 50, pasinso ha, Lord. Na yung mga word diri ba nga dapat buhian, imong dakpon na yun. Ingna ako na. Ayaw ipasa sa uban. Kisa na din gusto mo asinso. Mao na plano ni Lord. Mo nang kinahanglan nimo ug nako i-inventory ang atong kinabuhi. Amen. We need to evaluate our lives. Every area sa atong kinabuhi. Aron kung unsay makita nato during our inventory, makahimo tag adjustment para next year dagkong mga butang atong dawaton gikan sa Ginoo. Hallelujah. So, nganong kinahanglan natay personal inventory? Nganong necessary kaayo i-evaluate nato ang atong sarili? Unang rason, so that we can have an opportunity to thank God for the areas of our growth. Muna yung unang rason, nganong i-inventory nato itong sarili? Para makapasalamat ta sa Diyos sa mga area sa atong kinabuhi nga ni asinso. Amen. Ikaduha, para po makita nato ang mga area sa atong kinabuhi nga kinahanglan trabahoon pagyud nato pag-ayo nining moabutay nga tuig. Unya, ikatulo, para nako mas importante ni siya nga i-evaluate pod nato ang atong spiritual performance. Dili lang ang material na ito nga bahin, dili lang ang physical nga bahin, dili lang ang mental nga bahin, above all, ang atong spiritual area sa atong kinabuhi. Kumusta ang imong pag-alagad sa Ginoo? Kumusta ang degree sa atong commitment sa pagsunod sa kasuguan sa Ginoo? Ato nang i-evaluate. Why? Because through this process, we will personally know our spiritual condition. So kung atong susihon ang degree, kung atong kumustahon ang level sa atong pag-alagad sa Ginoo, masabtan nato kung asa tadapit sa atong espirituhanon nga kinabuhi. Amen? Kay muning ingon sa 2 Corinthians 13, tanawang 13 verse 5. 2 Corinthians. Ingon niya, examine yourselves to see if your faith is genuine. Test yourselves. Ingon niya, surely you know that Jesus Christ is among you. If not, you have failed the test of genuine faith. Unsay gi-emphasize diha sa scripture? We need to learn to evaluate our spirituality. Amen. Amen. Bugat man kayo. Tugnaw bang panahon? Hinay man kayong amin? Naaba ko sa PCCC? Pastor, naminaw mong good me? Kung hindi mi ka-amin ba kay ganga mong good me? Well, it's good kung inana siya. So, gusto ko mag-focus karong buntag diri nga area sa atong spirituality because I believe this is far more important than any area of our lives. Mas importante ang atong spirituality kaysa material things o uban pang butang sa kinabuhi. Although, there are people nga mas interested sila sa kwarta. Mas interesado sila sa material nga mga butang. Dito sila gatutok pag-ayo.
But this morning, I want to let you know that our spirituality is far more important than materiality, than material things. Amen? That's why diri ang focus sa atong inventory karong buntaga. So ang pangutana, unsa ang mga area sa atong spirituality nga atong i-evaluate karong buntag. Tabangi ko ninyo, kaya ang evaluation manggod, kasagaran mga pangutana siya. Mga pangutana siya. Okay? So, 5 o pipila ka mga area sa atong spirituality ang atong pangutanahon karong buntag as our evaluation. Number 1 is prayer. Muna yung unang pangutana sa atong inventory. Is prayer an important part of your personal life? Ato ng inventory. Ang pag-ampo ba, importante pa gyud siya nga bahin sa imong personal nga kinabuhi? O patray nagtubag, no? Amen. Daghang mga tao, even Christians, sometimes think that prayer is not so important. That's why daily nila gina-build ang ilang prayer life. Bisan Kristohanon, na ay panguna-una nga ang pag-ampo, dili kayo inaana ka-importante sa ilang personal nga kinabuhi. Mauna nga, wala sila kapaningkamot nga mabuild pag-ayo ang iyang prayer life. Pero ayon ang Bible, 1 Thessalonians 5 verse 17, common kay nga verse. Ang gingon, we are commanded not to stop praying. Sa in English, ang pagkasulti, pray without ceasing. Sa New Living Translation, ingon niya, never. Kitang tanan, ising kita ito ang word, never. Again. Again. Never stop what? Praying. What does it mean? God wanted us to build a life of prayer. Mabitaw nga, usahay, usa sa dakong hinungdan nga nung ang atong kinabuhi inani, tungod kay dili inana kabusok ang atong mga pag-ampo. Kaya ang mga butang manggod, nga usahay, itugot sa Diyos nga mahitabo sa atong kinabuhi, bunga sa atong mga pag-ampo. Daghang mga butang, there are so many things that God allows to come to us are a product of prayers. Produkto siya sa pag-ampo. Muna, paglawlaw ang atong pag-ampo, lawlaw pod ang mga nindot nga butang nga ipaabot sa Diyos kanato. Are you following? That's why we are commanded to never stop praying. In other words, gusto ni God nga atong i-build ang prayer as important part sa atong personal being. Another scripture, Ephesians 6, verse 18. Ingon siya din, pray in the Spirit at all times. Now notice the word all. All time. It means nga sa panlantaw sa Diyos, in God's perspective, prayer for us is very important. That's why we are commanded to pray all time. Amen? Pag mag-ingon tag prayer, mga brad, mga sis, perting daghanag yun kinanglan nato i-pray. Muna ka nang atong ginabuhat din nga training, mapiernes, bitaw? Magsukig ta, mag-prayer ta, bitaw? Mga usay, prayer and fasting nato. Actually, dili na siya enough. Kung diha lang ta, maningkamot og prayer, kulang siya. Kulang siya. Mauna nga, tungod kay kulang usahay ang level sa atong mga pag-ampo, kulang pod pirmi
ang mga butang sa atong kinabuhi. Kaya itong gibasa ganyan sa atong text, ang mga butang nga gaabot sa atua, gapananghid na sa Ginoo. Ang mga butang nga ginatugot sa Dios, padulong kanato, gapananghid na sa Ginoo. Mao nang akong ikaw ako, dunay taas nga panahon nga nakigsulti sa Ginoo. Ang mga nindot nga butang, mananghid sa Dios, Lord, humana mo nag-istorya niya. Sumuadto nako. So maglumbaanay ang panalangin, grasya, pabor, kadagaya, kaluwasan, proteksyon. Mag-ilog sila abot sa atong kinabuhi. Kaya ato naman ginaistoryahan si Lord ana. Pero kung kulang tag-istoryahan na sa Ginoo, mo nang mahibulong ta, ngano man ni oy, gwapo man among trabaho, kulang pirmi man ang among kita. Nakapangutana ba ka na? Ngano man Lord, nga bisan gabi ginatrabahuan pa nako para mudako akong income. Pero nganong kulang man pirmi? Kabalo mo ngano? Kay kulang ang imong prayer life. That's why, ang tanong, is prayer an important part of your personal life? Kinahanglan. Himo na to siyang importante. Amen. Nanglabay ng daghang katuigan, Brad. Unya ko nang atong paagi sa prayer, parehagyapon sa una. Ang mahitabo sa itong kinabuhi, katong parehagyapon sa una. Pero kung gusto na to, nga lahi na ang makita na to sa mabutay nga tuig, dapat pinasahi na ang level sa atong mga pag-ampo. Amen. Amen. So kung hitay mo katapat, bitaw Brad, no? Kumusta man ka, Brad? Ang level ba sa imong pag-ampo? Ang imong pag-ampo ba importante sa imong kinabuhi? Ay na siya, importante, Brad. Amen. Siya itong palakpakan si Lord anang kapagpadayag. Pastor, basic man kay Pastor. Yes. Pero ang pangutana, are we doing that? Wala ba tagalunga sa pag-ampo? Natay mga testimony ato nakapil sa conference sa Manila, isa nga, bisan sa akong pamilya, Pastor, niundang na ko pre. Dugay kong share sa ilaha, di man nila ginatagad. Niundang na lang ko pray sa ilaha. Pero pag-abot sa Manila, gi-remind me ni Lord, ibalik ang prayer para sa imong pamilya. Amen. Di lang sa atong pamilya. Daghang area sa atong kinabuhi na kinahanglan og pag-ampo. Ikaduhang pangutana sa atong personal evaluation or personal inventory. Do we give as we had been prospered by God? Nagahatag ba ta base sa pagpauswag sa Diyos sa atua? Nagahatag ba ta base sa pagpauswag ni Lord sa atua? 1 Corinthians chapter 16, magsugod ko sa verse 1, o niya verse 2. Ingon dinhi, now, ingon si Apostle Paul siyang suwat, now, regarding your question about the money being collected for God's people in Jerusalem, you should follow the same procedure I give to the church in Galatia. Isa mahitungod sa kwarta nga ginakolekta, sundan ninyo ang akong gitudlo sa simbahan sa Galacia. Ingon niya sa verse 2, on the first day of each week, you should each put aside a portion of the money you have earned. Kanawang verse. Isa sa unang adlaw sa simana, sa ato sa Pilipinas, gagamit ta og Gregorian calendar. Ang unang adlaw sa atong simana, Domingo.
Nya tungod ka nga itong gobyerno, miuyon nga imog pamalaod ng Domingo, maong adlaw nga walay trabaho, nga sekular. Mo nang kasagaran sa kasimbahanan, diri sa Pilipinas, ginahimo nga ang pagsimba sa unang adlaw sa semana. Unya, uban ana sa atong pagsimba together sa Ginoo, mao pod ang adlaw nga kahimo ta sa atong koleksyon. Unsa ang koleksyon nga ginahimo nato kada semana, kada first day sa semana? Ang instruction sa Bible, ang instruction sa Ginoo, we need to put aside, magpasahita og portion, part sa kwarta nga atong nahimong kita. Mao na yung sa Bible. Hayag ba na siya, no? I-explain pa ba siya? So, bahin, kalabot sa tipik, bahin, part, sa blessing ni Lord sa atua, ato na siyang ilahi para atong dalhon sa unang adlaw sa semana aron atong kolektahon. Muna din gina-practice nato na kayo ng scripture sa verse 1, ingon siya, sundugan ninyo ang gitudlo nako sa simbahan sa Galacia. So ginasundog na to. Are you following? In many cases, monetary loss is an unpleasant consequence of undisciplined giving. Gusto na ko ni masabtan pag-ayo na to. Ang instruction ni Lord, mag-set aside ta part sa atong income. Okay? Part sa atong income. Unya, naamay mga Christian nga wala gahimo anak. Naikisa wala gahimo anak. Unya, hunahuna niya, okay ra siya. No, you are not. If you do not do what the Lord has commanded us to do, we are not okay. Unya, mabati nato na inigligid sa adlaw. Kaya nga akong obserbasyon, ang hinungdan nga nung usayang atong kwarta bitaw, magkapuliki og supply sa pinanglan sa atong kinabuhi, tungod kay dili ta disiplinado sa area sa paghatag. Ibutang ragod to para ma-take note, para masuwat sa uban. Inaniyo, in many cases, sa akong obserbasyon, monetary loss, kanang kakulang ba usay mawala pag yun ang atong income, is an unpleasant result of undisciplined giving. Nga naman di ay pastor, unsa di ay buhaton ni Lord kumuhatag ko? Malakay chapter 3, tanawa ang verse 10 o 11. Makita na to diha, nga ang portion nga gisgutan sa Ginoo, nga atong dalhon during our gathering, nga atong kolektahon is 10% sa blessing nga gi-allocate ni Lord sa tuwa. 10% according to Malakay chapter 3. Tanawa ra gud, ibutan ra gud palihog dali. Tanawang verse 10 ug 11. Para mabasa na ito tanan. Yun siya, bring. So dalhon na ito during sa atong gathering. Bring all the tithes into the storehouse so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of heaven's army, I will open the windows of heaven for you. Ang promise ni God, if you do, ablihan ako ang langit, bintana sa kalangitan para sa imo. And I will pour out blessings. A blessing so great. Pag-ablihan ni Lord ang mga bintana sa kalangitan, kay nagbuhat ka, imong gidala ang tithe o ang imong offering, ablihan sa Lord ang kalangitan, unya ibubu niya kanato ang panalangin, ngayon pa niya, a blessing so great.
wala ko'y word nga malitok para ng a blessing so great. Pero ang yang description niyo siya, you won't have enough room to take it. So ang tagaya nga panalangin nga ibubo sa Dios, kanang panalangin nga wala na kay igo nga kabutangan niini. Sayon naman kay nato nabasahon. Pero kung ato ning sabton pag-ayo, it will blow up our mind. Kaya ang panalangin ni Lord nga gusto niya ihatag sa imo, human niya abrihan ang bitana sa kalangitan, kanang panalangin nga wala na kay igong lugar nga kabutangan. Pero pastor, akong pitaka, 4 ka kwarto, pastor, di gina siya mapuno. Pitaka ra na, di pa mapuno. What if atong i-evaluate ang atong giving? Unya mag-learn ta how to obey God in this area of money. Unya, testingan nato kay si Lord malaging mga testingan nato siya. Test me in this. Sa sulay ko ninyo. Inilang nga scripture about money na gusto ni Lord, testingan nato siya. Oh, kay kasagaran man God, mahadlok. Basta kwarta na, mahadlok ta mabuhi. Kay mahadlok ta nga mawad-ad ta. Pero ingon ni Lord, pagbuhato nato ni, ablihan niya ang langit. Unya ibubo niya sa tuwa ang panalangin nga dagaya kayo nga wala na kay dapit nga kabutangan niini. Tanawang verse 11. Another thing nga buhato ni Lord. Tanawang verse 11. Your crops, if you're a farmer, if you're a worker, kung trabahante ka, ang imong trabaho mo na crops nimo. Your crops will be abundant. For I will guard them from insects and disease. Unsa man ang insects and disease? Muna siya mga curse. Oh, kung sa ato pa na, sa farm mao na siya. Pero sa ato karon, aksidente, sunog, bangkaruti, ano bitaw, kawat. Muna siya mga insects. Ang papil anak nila, i-destroy ang imong crops. Kawaton ang imong bahandi. O sunugon, kawaton. Ano bitaw? So, ingon ni God, your crops will be abundant because I will guard them from insects and disease. Your grapes will not fall from the vine before they are ripe, says the Lord of heaven's armies. Verse 12, ingon niya, then all nations will call you blessed, for your land will be such a delight, says the Lord of heaven's army. What the text is saying us? Kung sisulti sa Ginoo sa tuwani, kung kita i-evaluate nato ang level sa atong giving, unya buhato nato unsay prescribe, unsay gisugo sa Ginoo sa ato, sa kadlaw makita nato ang pagbubo sa Dios sa iyang panalangin. Awa na tay kabutangan. Kisay gusto na. Walay mo balibad sa panalangin. Pero ang akong pangutana, kisay gusto mag-tithe? Ay, salamat. Kisay gusto mag-offering? Oh. Pag ato ng buhaton, dili lang istorya, doon ay buhaton po si Lord. Isisiyans, kung mag-tithe lang tatanan, dako ang buhaton ni Lord sa atong kinabuhi. Oh. Kung mag-tithe lang tatanan, dako buhaton si Lord. Unta na humanan ning kisami, na pagwapa na nato ang stage. Kung mag-tithe tatanan. Kaya lang, as far as I observe, dili ang tanan nag-evaluate sa ilang giving. Oh. That's why, if there is any area sa atong kinabuhi, nga atong i-evaluate karong tuiga, properly,
diri sa area sa atong giving. Because, ingon ninyo, sometimes God permits consequences to happen in order to catch our attention and somehow reminds us to put our trust in the Lord because it is He who gives us the ability to produce wealth. Ato yun ang ginabalik-balik. Deuteronomy chapter 8 verse 18. We need to trust in the Lord. Amen? Especially in the area of our giving. We need to learn to trust in God. Sa liga na to ang Ginoo nga kung ihatag na to what God requires, sa liga na to nga ang promises niya, iyang ibubo sa ato. Amen? Ayaw kalimot, Brad. Mga igsoon, ayaw kalimot. Si Lord ang nag-bless sa ato. Ibutang na kung palihog ang verse. Balik-balik tani nga verse. Pero gwapo yun basahon pirmi para mo puyo sa atong kasing-kasing. Deuteronomy chapter 8 verse 18. Please, hina-hina ang atong PC niya, no? Ato nang palitan og bago. Tanong sa ingon niya. Basahan to tanan, please. Ready, go. Remember the Lord your God. He is the one who gives you what? Power to be successful in order to fulfill the covenant He confirmed to your ancestors with an oath. Dunay saad si God sa karaang mga katiguangan nato. Kung siya saad niya, panalanginan ta. Muna yung siya, ayaw mo kalimot nga siya ang nagapanalangin. Sa NIB, ibutan ko din NIB, kay na verse dia, ganahan ako sa NIB. Diri successful man ang kinabuhi kung atong hinumduman nga si Lord ang nag-bless sa ato. Ingon niyo, but remember, the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Si God naghatag nimo abilidad para maka-produce ka og panalangin. Si Lord naghatag. Ayaw kalimot, dili imong kumpanya. Kay kung kumpanya pa nimo naghatag og panalangin, ngano man ang ubang trabante sa imong kumpanya? Wala man. Kung ang imong trabahoan, mo'y source sa imong panalangin, ngano ang ubang nagtrabaho, pildido mangyapon, bisag kauban pa nimo sila sa trabahoan. Ang tinuod, tungod kay nag-alagad ka sa Ginoo, pinasahi ang blessing ni Lord para sa imo. Pareha mong tanan sa kumpanya, pero pinasahi ang panalangin sa imo. Ngano? Kay gatuman ka sa kasuguan sa Diyos. Pag naay mga promosyon, ikaw ang unahon. Amen? Pag naay increase sa salary, ikaw ang unahon. Ngano? Matinudanon ka sa Diyos. That's why, ingon si God, hinumdumi kanunay. Siya ang naghatag ni mong abilidad para mulambo ka. Siya naghatag ni mong kapasidad para magmalampuson ka o magmauswagon ka. Di nato nakalimtan. We need to learn how to trust in God and learn to invest even our money for the glory of God. Mutaas man og magtestimony ko about giving. Mutaas na siya. Pero for sure, hindi ang among lifestyle. Because we believe in this Word of God. That when we give, we will receive more than what we give. Luke 6:38. Basic kayo ni siya. But it's a good reminder. It's a good reminder for all of us. When we give, what will happen? Luke 6:38. Atong wala to ng verse para basahon na to. Sa ingon niya, nagsugod na po sa verb. Once ang sentence magsugod sa verb, dunay una nga word ana nga wala diha. Pronoun siya nga word. Unsa man? You. Because this is a command.
Ruling na sa English ha. Present ko na pagtudluan na. So yun siya, you give. So when you give, kung sunod, and you will receive. So, ayaw kalimot ha, una ka mo receive, nag-una ang give. Understand that. You will have nothing to receive until you give. Muna kung, Lord, magampo ko, panalangin, Lord. Dili madalag prayer ang blessing. Give ang ruling. Give and you will receive. Nakuha na to? Unang dili, magsilbi ng prayer, Lord, Lord, i-bless ko, Lord. Dili. When we talk about blessing, ang principle ana, ang rule ana, mo give ta para natay blessing. Unya unsang klase sa blessing nga atong madawatan when we give? Is siya, your gift, ang imong gihatag, will be returned to you. Ang imong gihatag, ibalik ra sa imo. So di mawala. Ang imong gihatag, ibalik sa imo. So kung wala kay gihatag, walay mo balik. Ano ang verse? So kung wala kay gihatag, walay mo balik. Pero kung na kay gihatag, ang imong gihatag, mo balik. Pero ang pagbalik niya, unsa man? Full press down. Meaning, dinasok. Ang imong gihatag, ibalik sa imo, pero pagbalik na sa imong gihatag, dinasok na. Unsa ba niya? Shaking together, tinantan. Para walay hangin sa ilalom. Tinantan gid siya. Ginauyog gid siya maayo. Di ba inaanak ta? Musudog sako, punon gid, uyugon pa itong sako, ibusdak-busdak pa, para daghan gid masulod. Unya unsa pa? Running over, mag-awas. And poured into your lap. Muna siya ibubo sa tuwa. Isa hatag, aron makadawat. Dili pwede mo dawat ka, unya ka mo hatag. Kaya sa'yo na yung mga prayer na ito nga, Lord, i-bless ko, Lord, para makahatag ko. Bali na siya, Brad. Di na siya mag-work. Unsay na sa imo? Tuuhi si Lord. Ihatag ni mo. Kaya ang promise ni Lord, mag-effect siya after you give. When you give by faith, because you obey God in the area of your giving, then God said, when you give, you will receive. And the gift you give will be returned to you. Ibalik sa imo, anak si God. Kaya tinuod, wala na kinahanglan si God sa imong kwarta. Ang kinahanglan ni God, ang imong heart. Ang problema mong good nato, ang atong heart, naa sa kwarta. Munang mahadlok ta mo buhi, kaya kwarta ni ako ni. Ang atong heart nasa kwarta. Munang mahadlok ta mo buhi sa kwarta. Kaya tinuod, atong heart nasa kwarta, wala sa Ginoo. Munang mahadlok ta mo buhi sa kwarta, bahala na ka, Lord, makasabot bitaw ka sa ako. Yes, makasabot si Lord, nga need ni mong money. Mabutay mo siya give, so that you will receive. Unya, ang gift nga mong gihatag will be returned to you. Iuli rapod ni Lord. Unsaon man na niya? Kanang imong offering, imong tithe. Unsaon man na ni Lord? Pero may tabo man God, when you obey, your heart will change. Ang imong kasing-kasing mausab, wala na imong pagsalig sa imong kwarta, naana kay Lord. Lord, gihatag na nako, gibuhian na akong kwarta, Lord. Ikaw na'y bahala sa ako. Muna ang gwapo nga prayer. Buhian mo ang kwarta, nga imong gisaligan, o hatag sa Diyos ang imong pagsalig. Let God do His job. Nga unsay promise ni Lord nga buhaton niya.
Dinasok, tinanda, pinahugdo, o pinaawas pa, ang ibalik sa imuha. Meaning, mas dako ang iuli ni Lord kaysa imong gihatag. Mao nang kinahanglan lang ta mutuo ani. Kinahanglan lang ta mutuo ani. When we family begin to believe in this principle, we live a life of giving. Muna ang among kinabuhi. Nahimo mong inaani tungod sa paghatag. Pagtabang, paghatag, pagtabang. Maot kay isulti ba, pero dapat mo ng pagtabang, dili ipahibalo. Pero as an example, na yung mga panahon nga ako yung ipakita mismo sa pipila nato din labi ng mga leaders. Because our life is a testimony that we are what we are today because of the grace of God. The moment, the day, we release ourselves in the area of giving, gabusagak ang pagpanalangin sa Ginoo. Nga akong prayer, dalon ta sa Diyos ani nga level. Nga dito magpabilin sa atong kahimtang bitaw. Ipaangat ta sa Diyos. Kaya lang, we need to release ourselves in the area of giving. We need to learn how to trust in God. Not your money. Kaya bisag dagan mo kwarta, mawa ra na. Inigabot sa panahon. Pero na kay Ginoo, dili ka mawa. Bisan unsang panahon. Kay tipigan ka sa Diyos, tungod kay ang Diyos, dili siya kalimot sa mga butang nga imong gipasidungog kaniya. Amen? Hallelujah. Mo na ingon ang Bible, ayaw kalimot si Lord nag-bless nimo. Mo nang ayaw kahadlok pagbuhi sa tipik sa imong kinitaan. Sugo na sa Ginoo. Kay katong tipik sa imong kinitaan, nga imong ihatag kang Lord, mao to ang basihan ni Lord sa pagbalik niya og panalangin sa imo. Amen? Palakpaki si Lord kung nagtuo ka na karong 2025, iangat ka sa Diyos. Ikatulo, agoy, maaptan siya ni sunod tuig ng ubanan. Ikatulo nga pangutana, do we make a personal Bible study? Naghimo ba ta og sarili nato nga pagtuon sa Bible? Naiupat ka buok niyo og amin. Nabatay sarili nga panahon nga atong gigahin para magtuon sa Bible. 30 na kabuok. Salamat sa 30, Lord. Unsay ingon sa Bible, mahitungod ani nga pangutana. 2 Timothy chapter 2, verse 15. Ibutang daw ang King James nga version. 2 Timothy chapter 2, verse 15. Verb na pod ang naguna. So, ang missing diha, ang pronoun word before anang word nga study. You. You study. So, meaning is a command. So, ang pangutana, ka-study ba ka? Dugay, itubag, no? Ka-study ba ka sa Bible? Amen. Dugay ta makatubag ana. Pero sugo ni Lord. Siya, you study, is talking about the Bible, to show yourself approved unto God. Para, ako nasabdanani, ang approval ni God, mag-agad sa imong relasyon sa iyang word. Sa word ni God. Ang approval ni God. Murabag ang silyo sa Diyos, maanha sa imo, nga property ka ni Lord. Depende na sa imong pagtuon sa pulong ni Lord. Kay once magod ang tao, magtuon sa Bible, insakto ang pagpahat niya, ang pag-share niya, unya insakto pud ang pag-apply niya. Ang iyo sa Bible, study, to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth.
Ang issue inani siya. Kung ang usa ka Kristiyano, walay igong panahon nga magtuon sa pulong sa Ginoo, kulang yang understanding sa Bible. Kung kulang yang understanding sa Bible, kulang pud yang aplikasyon. Tama? Munang hinungdan, anong daghang Kristyan, dili igabanti sa ilang pag-alagad sa Ginoo. Kay wala may na-apply sa iyang kinabuhi. Nganong wala na-apply? Wa man siya nabasahan. Wa man siya na-studyhan. Pag ang tao mo kung mag-study, doon na siya maangkon nga kaalam sa iyang study. Unya ka na nga kaalam, mo iyang magamit para ma-apply sa iyang kinabuhi. Aron mo improve. Pero kung wa tayo nabasa, wa tayo ma-apply, mo nang wala improve. Are you following? Mo nang pangutana, ga-study ba ka? Na ba kay panahon? Nga-study ka sa Bible. Wala na pastor, kaya di na ko kakita. Unya, inana na lang imong rason. Palitan ti para. Paano kong pastor, kay busy kong trabaho? Nga naman, 24 hours ka sa trabahoan? 8 hours naman ang required sa law. 8 hours naman ang trabaho. Gawas kung mag-overtime pa kag 2 hours, mo na siya. Pero dili 24 hours ka sa trabahoan. Kung sa may gihimo mo sa 16 hours throughout the day. O nang pangutana. Kasagaran sa mga tao, usay bisan Christian, ang ilang panahon sa tibok adlaw, ginaspend nila sa mga unnecessary things. Kasagaran sa mga tao, bisan usay Christian, ang ilang sobra nga panahon gikan sa trabaho, ilang ginabutang sa laing mga butang nga dili importante, walay labot sa kaluwasan. Pasan ang tanaw og TV tibok adlaw, di man ka maluwas diha. Muungot ka sa dako nga bill imong bayaran. Tama? Suroy-suroy, okay man na siyang suroy-suroy. Pero kung suroy pirmi lang ang imong goal sa kinabuhi, unya wa kay basa-basag Bible, pag-abot sa unahan. That's why in our personal inventory, it's very important to ask ourselves, do we make a personal Bible study? Igsoon, I do it almost every day. Study ko sa Bible. Wala man ko'y ma-share kung wala ko'y mabasa. Wala. Hindi po na ko masabtan ng scripture kung di na ko siya balik-balik kong basa. Kaya nga akong nasabtan sa scripture, bunga na sa balik-balik nga basa. Pero merong basa, di na ko na makita ang mga punto na diya. Sunod basa, di pa kayo makita. Basaw balik. Hangtod makasabot ko sa direksyon ni Lord. Anak siya. Nya sa akong pagbasa sa Bible, wala ko gabasa ra. Ginapangutanan ako ang Bible. Kisay giistoryahan ani. Nganong giistorya ni? Nganong inani pagkasulti? Unsay kahimtang sa mga tao nga giistoryahan ani? Unsay dagan sa ilang kinabuhi? Nganong inani ang pagkasulti? Unsa daay sila? Ang audience gisultihan ani. Ngano? Unsa ang matang sila kinabuhi? Nganong gibadlong sila? Nganong gidasig sila? Muna ako mga pangutana, dagan kayo. Muna nga, pagkala ako pangutana sa scripture, daghag tubag si Lord. Ding, inaana na siya. Pagkasapot ko, anak ba Lord? So, ako ding examine ako sarili, Lord. Anak ba ang akong gihimo? Wa man ko mauyon, Lord. Wa man ko muhaom. So, muna makiksulti ko sige, Lord, sorry kay Lord. Wala ko muhaom sa imong direksyon. Muna nga daghag mahitabo sa akong kinabuhi, sa diyang na ako'y personal Bible study. Amen. Niya akong prayer, unta, mahitabo na sa atwa, tarong bagong tuig, 2025. Amen. Hallelujah. So, unsay ko sa Bible, study to show yourself approved to God. This is telling us that studying the Bible determines God's approval. Studying the Word of God determines God's approval. That's why, instead
of being used by your habits, make habit your tool to make time for Bible study. Imbis nga ka ng imong hilig, mo gamit sa imuha. Gamitan ng hilig nga magbasa og Biblia. Kaya daghang mga tao, tungkol kay hilig niya, mag-basketball, sige ra sa basketball, way basa-basag Bible. Ang imong hilig, ayaw tuguti nga maulipon sa imo. Gamitan ang imong hilig para magbasag Biblia. Exercise, maayo man na. Pero mas importante ang spiritual nga exercise. And part of that is making time to study the Bible. Amen. Nganong kinahanglan mo basag Bible? Tanawa sa ingon. Psalms chapter 1, ragod, verse 1. 1, 2, ug 3. Sige daw, atong basahon tanan. Before I close. Para nanganhin ng musician. Before I close, Psalms 1. Doon nga tagbasa. Okay. Sige. Doon nga tagbasa. Ready? Go. Oh, the joys of those who do not follow the advice of the wicked or stand around with sinners or join with the mockers. Verse 2. But they delight in the law of the Lord, meditating on it day and night. What is the result? Kung ang atong kalipay magbasag Bible o niya mamalandong adlaw gabi, unsay resulta? Verse 3. They are like trees planted along the river bank, bearing fruit each season. Their leaves never wither, and they prosper in all they do. Again, mangutan ako, gusto ba ka mo uswag? Ang pulong sa Diyos nag-ingon, kung ang imong kalipay mag-study sa Bible, mamalandong sa Bible adlaw gabi, ingon niya, ang resulta ana, dili malarag imong dahon. Mamunga ka sa tanang panahon. Unya, tanan imong buhaton, muswag. Nganong usahay, dili tanang ginabuhat nato, dili muswag. Dili man uyon sa kabubuton ni Lord. Bisan unsang butang atong ginabuhat, nga dili uyon sa plano ni Lord, dili na makapauswag ka nato. That's why Bible study, personal Bible study is very important. Amen? Wala na. Yatangan naging ko nila. Anyway, 5 minutes lang mga brad. 5 minutes. Ikaw, Pat, do we attend all our services? Kaapil ba ta sa tanan natong tigom? Pangutanan naman Nganong pangutanan importante ni pangutanan. Ano? Hebrews 10 verse 24. Inani pagkaingon, let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. Ingon ang Bible, maghuna-huna daw ta, unsay atong pwede buhaton para makadasig ta sa uban. Sa pagbuhat og maayo o sa pagbuhat og buhat sa gugma. Maghuna-huna daw ta ana. Unya usa sa butang kakabahin sa atong una-huna para makadasig ta sa uban. Kining sunod nga bersikulo. Ingon niya sa verse 25. Ingon siya, and let us not neglect our meeting together, our gatherings, our fellowship, as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Niyata sa panahon, nahapit na mabalik si Lord para sa paghukom sa kalibutan. So yun ang Bible sa verse 24, maguna-una ta, unsay buhato nato para madasig nato ang uban, samtang gahulatas pagbalik sa Ginoo. Unya usa sa makatabang nga makadasig ta sa uban, ang atong pag-apil sa kanunay sa atong mga tigom. O nagingon diya,
This is telling us that to attend all our gatherings is important for encouragement of ourselves and each other as well. Kung mo-appeal di ita sa itong mga tigom, sa itong mga buluhaton, dili lang imong kaugalingon, imong gidasig. Astang uban, imong gidasig. Ana din na siya. But if you have, pero kung naa kay mga rason, ano di ka maka-appeal, sama pananglit, Domingos buntag, niabot imong bisita. Na ini bisita ba? Nga wala mag-inform nga mabisita nimo Domingo sa buntag. Unya kabalo ka as Christian, nga ang gathering nato, corporate nato nga gathering, wherein we encourage one another, kausa lang sa simana, Domingo sa buntag. Pero ang imong choice, ang imong decision, di sa kumuadto sa gathering, kay na ako'y bisita. You know what happened? As Christian, you are telling your visitor that going to church is not important to you. As Christian. Oh. Kaya pwede man mo talikdan anytime ang pag-adto sa tigom. Kaya na kay bisita. Yes, nindot na kay bisita. Pero para na ako, it's good nga Domingo siya ni bisita para masultihan nimo siya nga ikaw nag-alagad sa Ginoo adlaw sa pagsimba. Dala siya sa simbahanan. Para siya mismo, mura nimo siya giwalihan nga para sa imo importante ang pag-alagad sa Ginoo. Anang paagiha, tingali siya nga wala mag-alagad, makasabot nga tungod kay Kristohanon ka, importante diay sa imo ang pag-adto sa simbahanan. Basta Domingo. Pero kung gamay nga rasyon, mawala ka sa simbahanan, bisag para sa imo, importante ng rason na. Pero ang mensahe para sa uban, dili maayo. Kay para sa iya nga bisita nimo, pwede din sa moingon nga, bisag mo bisita ko, Domingo ting simba nila. Basta na ako, di na siya mo simba. So unsay mensahe, yatag mo sa imong bisita, nga dili Christian. Nagingon ka sa iya nga dili importante sa imo ang panimbahon. Unya, mangandoy kang i-bless ni Lord. Dili. Muna, me personally, ini ang akong inventory sa akong sarili. I will never, never, never escape any gathering. Because para sa kuha, mutugang nagkalayo sa ako. Oh. Kaya once gani, mawala ka sa gathering, di na ka kasabot o sa'yo nahitabo. Oh. Nyagilo straight na nila sa, kana bitong maglungag bitaw ta sa bukid, o niya nga atong pagis paglungag, sugnod bitaw, sugnod, mga binugha. Oh. Pag atong iduot ang mga binugha, mudako ang sigas kalayo. Oh. Pero tanawa tong pinakakusog nga binugha nga nagsiga, kuhaa siya sa tapok, ilain siya. Ayaw siya iipon sa nagsiga nga mga binugha. Taod-taod, papalong siya. Ang binugha. Bisa pag siya ang pinakakusog og siga sa dayang giduot nimo sa paglungag nimo. Pero kung kuhaon nimo siya sa tapok, taod-taod muawp na, muaso na lang na siya. Muaso na lang siya. Inaanang may tabo sa daghang Kristiyan nga dili aktibo sa buluhaton sa Ginoo. Tanaw nimo murag gaaso na lang siya, pero wala na'y kalayo. Wala'y kalayo. Look, ang kalayo sa pag-alagad sa Ginoo, importante kaayo. Pero kung mabuwag ka sa grupo, mo aso na lang ang mabilin. Ang aso, dili na makatabang sa ato. Kaya ang aso, naghulagway na nga wala na diha ang kalayo. Are you listening? That's why, very important to come together, to pray one another, to encourage each other. Labi man ka diri nga samaan ni God. Istoryahan na ita, ma-share niyo mo imong problema. Sister, i-pray ko sister. Grabe akong struggle ko na sa panahon na.
Bisag simple nga prayer, dako na kay nag-ikatabang. Kay nagtuo manggod ta, when we pray, God moves. Amen? Last na lang yun nga point. 1 minute na lang. Last ni ka, importante manggod. Last part sa atong personal inventory. Are we leading the lost to Jesus? Nag-agak ba ta sa tao nga di Christian para makaila sa Ginoo? Dako kay nga pangutana. Akong basahon ang verse sa Ezekiel chapter 3. Palihog, verse 16. Tanawa ha, naipila ka point diri gusto na ko makita ninyo. After 7 days, the Lord gave me a message. Ingon ni prophet Ezekiel. And he said, Son of man, I have appointed you as a watchman for Israel. Whatever you receive, whenever you receive a message from me, warn the people immediately. Once we receive a word from God, we need to tell people about that. Muna yung buti pasabot na. Verse 18, ingon siya, if I warn the wicked, ingon si God, if I warn the wicked, saying, you are under the penalty of death, but you, watchman, you fail to deliver the warning, they will die in their sins, and I will hold you responsible for their death. Kung mahingon si God, nga makataong dautan mamatay tungod sa ilang sala, unya kita nga magbalantay, di nato isulti sa ilaha, mga matay sila sa ilang sala. Pero ang ilang kamatayon, atong tubagon. Ngano? Kay wa nato immediately gisulti sa ila ang word nga atong na-receive. Ibalik ra gud ang verse 17. Kung sa ingon ni God sa prophet as watchman, siya, whenever you receive a message from me, ingon si God, warn people immediately. What the Lord is telling us, if you receive a word, ayaw kalimti. Mabitaw nang isulat nato sa atong papel. Kadaanin na itong Domingo. Ayaw kalimti. Ay ka nga mensahe, di lang na para sa imo, para po na sa uban, to warn them. That's why when you receive a word, you need to tell people immediately. Kaya kung mayroon si God, mamatay sila sa ilang mga sala, mamatay na sila. Kung di mo sultihan, mamatay sila. Pero ang ilang kamatayon, tulubago na to. Imong pamilya, imong parinti, ngawa ng alagad sa Ginoo. Ayaw lunga, sultihi sila. Oh, sultihi sila. Bahala kung siya isulti nila balik sa imo. Pasagdi sila mo akusar nimo. Ang importante, makita nila nga naa kay pagtuo. Gibuhat nimo unsa importante. Unsa ingon sa verse 19. Ingon niya. Next, verse 19. If you warn them and they refuse to repent and keep on sinning, they will die in their sin. But you will have saved yourself because you obeyed me. Sultihan mo sila, pamilya nimo, parinti nimo. Di sila maminaw nimo, magpadayon sila sa pagpakasala. Ang mga matay sila sa sala. Pero ikaw, tungod kay nagtuman ka sa iyaha, luwas ka. Na dini makita nato, paminaw mga igsoon, ang imo akong kaluwasan, magagad sa atong pagtuman. Think about that. Munang pag makadawat kag word sa Ginoo, ayaw kalimti. Isulti sa uban. Immediately. Amen. Di sila matuo, sige lang. Di sila maminaw, sige lang. At least you obey. Amen? Kung mamatay sila tungkol silang sala, wa kay tulubagon sila. Luwas ka. At tubangan sa hukmanan sa Ginoo. Now this is telling me a very serious idea
about the importance of telling others the Word of God. Ang pangutana, are you doing that? Amen? So many things na din sa akong notes. Wala na ko'y time. Some other time, i-discuss natin Before the year will end, we need to make a personal inventory. Ano? Anong necessary siya? Aron sa ato pag-inventory, sa ato pag-evaluate sa ato sarili, makita na to ang mga butang, mga blessing ni Lord. Unya ato siyang mapasalamatan. Ikaduha, makita na to sa mga butang nga kinahanglan og daghang adjustment. Pwede ta magpabilin sa atong kahimtang, yung labaw sa tanan, para makita na to ang level sa atong spirituality. Aron kung ugaling, masuta na nato unsa ang atong mga kahimtang sa kinabuhi. Sa coming year, 2025, maghimo ta og resolusyon. Unya, ang imong desisyon, importante kaayo. Once you make a resolution, your decision is very important. It plays a very important role. Dili igo man kung makasabot lang ta, dapat natay buhaton na resolusyon. Amen? Kung na may isulti si Lord, we need to be humble before God. Kumingo si Lord, kiniha, i-adjust mo ni, kulang ka ni. Yes, Lord, sorry kay Lord. We need to learn how to humble before God. Because humility gives us the grace from God to receive from Him. Ang atong pagpaubos, muhatag ng grasya na ato, nga madawatan ato ang mga butang giandam sa Lord sa ato. Amen? And let's be determined to embrace change. Nanay mga season sa atong kinabuhi, na failure ta sa mga butang, pero hindi na ito kalimtan. Every failure are lessons. Dili tayo nga failure lang. Kada failure, if you observe your failure, is a lesson. Mo nang ayaw kasakit pag nakay failure. Ask God what lesson you need to learn. Because I believe failures were not allowed by God for nothing. Failures are allowed by God for us to learn lessons. Our lesson. Kuha na to? Amen? Unya, ayaw kapuol, ayaw undang ang magpatudlo. Kabalo mo, ang pinaka-problematic na tao, kanang dili matudluan. Kanang tao bitaw, nga feeling niya kabalo na siya sa tanan, kana ang tao nga maglisod sa kinabuhi. Di na siya mo sinso. Pag ako, dili magpatudlo, di ko moangat sa akong kinabuhi. Kay feel na ako, hawd naman ko. Feel na ako, kamaon ako. Mo nang di na mutabang si Lord. Kay hawd naman ta. But when we humble ourselves before God, unya ang kuno nato ang atong mga failure, i-embrace nato ang mga lesson, God, with all His mercy, will help us rise again and make us a better person. Amen? So manindog tang tanan, in closing. Wala ito mahuman ang issue nga itong i-discuss karong buntag, but what we shall do this morning is to come to God. Kitang tanan, dool ta sa Ginoo. Kung nagtuo ko, tingali ba nato, kabasag Bible, pero ang atong prayer usahay, kinanglan kayo, nga i-post pag yun siya. O ba nato diri, how'd kaya ta mag-prayer, pero kulang tagbasag Bible. Ang upal po nato diri, kabasa tag Bible, ka-pray ta, pero kulang ta sa atong hinatagan. Ano bitaw? Yung upan siguro nato, maayo ta mo hatag, may itong basag Bible, may po ta mag-pray, pero wala ta gadala og tao, wala ta dalag-kalag sa tilan sa Ginoo. Problema gyapon na. Ang uban nato diri, may kay mo dalag-kalag sa Ginoo. Ano bitaw? Pero dili ta lang panahon na ata sa buluhaton sa Ginoo. I mean, kining pipila ka mga issue, area sa atong kinabuhi, nga atong na-discuss, mao ni ang dili lang sa atong magsugod sa atong evaluation. Dili sa atong magsugod sa atong inventory. And now, today, I believe, is
the day nga makasugod ta sa atong inventory.